So masakit na naman itong balita na ito para sa mga kakamping at loyalista na ang minority bloc sa Senado ay tututulan ng pag-convene nito bilang impeachment court kung sakaling maipasa ng Kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara. Ayon nga kasi kay Senator Robin Padilla, ang papel ng minorya o ng minority ay mag-oppose. Hindi lang sa impeachment, kundi sa iba pang bagay sa usapin sa Senado. Ilan ba itong miyembro ng minority? Itong sina Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Jinggoy Estrada, Jaime Marcos, Rodante Marcoleta, Senator Chisa Escudero, Alan Peter Cayetano, Joel Villanueva at Senator Bato. So siyam sila dito. Ito ay sigurado agad na boboto ng no para makonvict si VP Sara kung sakaling matuloy man ang impeachment doon sa Senado. Pero ang sabi nga nila, haharangan na nila, no? Pero kung sakaling matuloy sa Senado, ay meron na agad siyam na boto para kay Vice President Sara. So hindi pa dito kasali ang magkapatid na Camille Villar at Mark Villar. So pag nagkataon, 11 na sila na boboto ng no. Ilan ba ang kailangan na boto para makonvict si VP Sara? 16. So ang matitira doon sa 15 kapag ibinawas ang magkapatid na Villar papunta doon sa mga Duterte allies, 13 na lamang ang matitira. So kulang ng 3 boto para makonvict si VP Sara. So talagang walang tsansa na makonvict si VP Sara sa Senado at mapaalis ito o ma-impeach sa kanyang pwesto. At ito pa ang good news. Ayon mismo kay Representative Toby Tiangco, kahit daw magpustahan pa, 1,000,000% hindi mapapabagsak si Vice President Sara. May ilang mga mambabatas daw kasi na nangangamba sa posibilidad na lalo pang tumaas ang posisyon ni Vice President Sara sa hinaharap na maaari umanong magdulot ng pananagutan sa kanila. At ito pa ang masakit, walang Cebu lawmaker na pumirma sa impeachment laban kay Vice President Sara. Ayon nga sa balita ay wala daw naging partisipasyon ang sinumang mambabatas mula Cebu sa pag-aproba ng ulat ng House Committee on Justice kaugnay sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara. So paunti na ng paunti ang mga sumusuporta sa impeachment na ito. So ang tanong, aabot pa ba sa Senado ang articles of impeachment? Gayong pabawas na ng pabawas ang mga sumusuporta sa impeachment na ito. Lalo pang nagpakaba sa kanila ang naging pahayag ng Iglesia ni Cristo di Umano na hanggang sa kaapu-apuhan ay mabablacklist na ng Iglesia ni Cristo ang sinumang boboto sa impeachment na ito. Ayon pa kay Miss Cathy Binag, as of May 2026, 12 senators are set to complete their terms on June 30, 2028 and are eligible to run for re-election. Willing ba silang mawala ng suporta sa Iglesia ni Cristo? They are Robin Padilla, Loren Legarda, Raffy Tulfo, Alan Peter Cayetano, Francis Escudero, Mark Villar, JV Ejercito, Jinggoy Estrada, Sherwin Gatchalian, Miguel Zubiri, Joel Villanueva, Risa Ontiveros. At para sa buong detalye na tila isang babala ng Iglesia ni Cristo, panoorin natin ang video na ito. Mabuhay! Ganito na lang. Sa mga gustong malaman kung ano talaga ang status or ang stand ng INC tungkol sa impeachment, kung pro ba sila o hindi, at kung tama po ba ang intel ko, total, kayo naman dyan, aking mga mahal na kongresista at ating mahal na mga senador, alam nyo naman ho, kung dapat sino ang inyong kokontakin nang ma-verify po ito. Ganito na lang, tawagan nyo po ang INC, External Affairs Department, kasi dun pa lang po malalaman na ninyo kung ano ang kanilang stand. God bless! Bye! Good morning, Philippines! Nagbabalik po tayo kasi may nakita po akong katanungan na tinanong sa akin sa aking video na nilabas kahapon. Una, ang tanong po niya is, bakit po mahalaga ang block voting
or boto ng INC sa isang kandidato. Mahalaga lalo na talaga sa yan. national na labanan. Meaning, kunwari, sa presidente or sa vice-presidente plus sa senators and party list. Una po, tatandaan nyo na marami hong natatalo sa eleksyon sa iilang boto lamang. Meron nga, isa lang ang boto, 3, 5, meron, of course, meron daan-daan, meron libo-libo. Paano pa po kaya ang black voting na meron ng INC na sinasabi nila nga Yes. na 3 milyon or higit pa? Effective yan. Ba, imagine, kapag merong isang kandidato na solid na sinuportahan ng INC, immediately, meron ho silang milyong boto. So, malaking bagay ho yan sa isang kandidato. Kaya ho importante. Pangalawa, bakit nga ho importante? Kasi eto nga po ay solid vote at nagkakaisa sila. Una sa lahat, ang INC po ay hindi lumalapit sa politician. Sila po ang nilalapitan upang sila ay suportahan. Ang sinusuportahan po ng INC is yung sa tingin nilang karapat-dapat at maninindigan para sa bayan at sambayan ng Pilipino dahil ipaprioridad nila ang kapakanan ng bawat Pilipino. Ngayon ho, sa nangyayari sa politika natin, nakikita natin na karamihan ho ngayon ay mas inuuna pa ang pamumulitika kesa sa problema natin sa ating bansa. Kaya po, ano man ho ang maging desisyon ng INC, karapatan ho nila yon. Dahil again, hindi sila lumalapit sa mga politicians, sila ho ang pinupuntahan, sila ho ang hinihingan ng suporta, sila ho ang hinihingan ng tulong. So, sa mga nagsasalita dyan na ang liit lang naman ng boto ng INC, mali-mali ho kayo dyan. Again, ang boto ng INC, isang black voting po ito at ito po ay solid. Wala pa pong nakakagawa ng ganyang katinding boto na nagkakaisa. Kung titingnan ninyo, sila, ang INC po itself, ay may paninindigan. Ayaw ho nila ng kaguluhan sa ating bansa. Ayaw ho nila ng pamumulitika. Kapayapaan. Dapat, sa kanila, dapat ang mga leader natin, ang pinaprioridad ay ang sambayan ng Pilipino, ang ating bayan. Sa nangyayari ngayon sa ating bansa ay napakatindi na ho ng inflation. Bagsak ho ang peso sa dolyar. Bagsak ho ang ekonomiya. Ang stock market natin bagsak. Lahat ho bagsak, pero ang karamihan dyan ay ang pinaprioritize ay hindi ang kapakanan ng bayan but rather pamumulitika. So, karapatan ho nila kung sino yung gusto nilang piliin. So, huwag nyo silang maliitin kasi ang black voting ay napakalaking bagay para sa national labanan sa eleksyon. God bless po. Bye! So, balik tayo dito sa 12 senador na matatapos na yung kanilang termino ngayong 2028. Pero po pwede pa silang tumakbo ulit sa 2028 elections. So isa-isahin natin. Siyempre itong si Robin Padilla, magno-no yan sa impeachment. Si Senator Loren Legarda, parang 50-50. Itong si Raffy Tulfo, nagpahayag nga siya na umpisahan na agad ang impeachment. So ito yung mag-yes. Itong si Alan Peter Cayetano ay bahagi ng minority, so it's a no. Si Senator Chisa Escudero, no din yan. Si Mark Villar ay bahagi ng majority. Pero hindi natin sigurado pa kung ito iboboto ng no. JV Ejercito, sa yes to. Boboto to ng yes, nasa majority to Si Jinggoy Estrada, magno-no to. Sherwin Gatchalian, nasa majority. Si Miguel Zubiri, magno-no to, panigurado. Kahit ito'y nasa majority. Si Joel Villanueva, nasa minority to. So it's a no. At si Risa Hontiveros, napaka-challenging naman ito kay Risa Hontiveros. Willing ba si Risa Hontiveros na mawalan ng boto mula sa Iglesia ni Cristo? Napaka-challenging nito kay Risa Hontiveros. Pero alam naman natin, naboboto ito ng yes dahil talagang anti-Duterte na ito sa simula't simula pa lang. Sa iyong mga nabanggit na itong 12 senador na ito na magtatapos na ang termino sa 2028 at tatakbo ulit kung kayo ay bumoto ng yes para makonvict si VP Sara, ay willing ba kayong mawalan ng boto mula sa Iglesia ni Cristo? Ayun ang malaking tanong. Kaya't sa mga senador dyan na matatapos na yung termino sa 2028, abay mag-isip-isip na kayo sa impeachment na ito. Maging mabutit na tayo, maging mabait tayo. Kasi taong bayan din ang magagalit sa inyo. Inihadala si Vice President Sara ng 32 million mahigit na mga Pilipino. Tapos ang gusto nyo, patalsikin nyo siya. Patalsikin nyo siya sa pwesto. At hindi na makatakbo pa sa kahit na anong posisyon sa gobyerno habang buhay. Ganyan kayo kadesperado. Kasi ayaw niyong managot sa kung ano man ang inyong ninakaw sa kaban ng bayan. Kaya't sa mga senador dyan
mag-isip-isip na kayo. Ano ang inyong opinyon? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like dyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.